100% na pagsasayos ng pamamalakad dyan sa BMW. May kakulangan pa rin, meron pa rin, marami pa rin lacking. Kaya dapat pag-aralan nilang maigi yan. Na sana matugunan ang mga problema ng ating mga distress OFW. Especially ang shelter. Ang bahay Kalinga ay kulang na kulang sa labas ng ating bansa. Sa mga Saudi, sa Qatar, sa Kuwait, sa Bahrain, maraming kulang na shelter, yung bahay Kalinga na tinatawag. Na kapag may mga problema ang ating mga distress OFW at sila'y pinull out doon sa employer, dadalhin niya sa bahay Kalinga. Lack of facilities tayo sa bahay Kalinga natin. Kulang na kulang. At kulang nga sa pasilidad. Kaya dapat yan isa sa mga dapat matugunan. At ang isa pang problema, yung matagal na namin hinihiling sa Department of Migrant Workers, ang pension plan ng mga ex-OFW. Dapat magkaroon. Kasi they are treat us like OFW of new heroes, bagong bayani. Ngayon, kung bagong bayani, dapat may pensyon. Kaya yan, matagal na namin hinihiling yan sa mga senador, sa DMW, na sana naman pag-aralan nila na magkaroon na ng pensyon plan ang ating mga OFW retired. Para na sa ganon, kahit na nandito na sila, nagpagod na sila, at wala na silang mga trabaho, meron din silang inaasang pensyon. Sir, ba't mas lumaki pa yung utang natin ngayong 2020? Samantalang yung Maharlika Kapan, hindi natin alam kung nasaan na yun. Kaya nga eh. Dapat, walang bill. Wala naman. Walang bill. Utang na malaki. Ang dami pang unfinished project, di ba? Yung airport sa Bulacan, hindi pa natapos. Di ba? Kaya malaking question mark talaga yan, kaibigan. Pwede kayang bawiin yan? Yung nawala na sila sa pwesto? Magkakaroon ng investigasyon. Ganun ang mangyayari dyan. May imbestigahan din sila. Kaya nga ayaw nila umalis sa pwesto eh, di ba? Kaya nga binabasag na nila ang Duterte para sila pa rin ang maupo sa gobyerno na hindi natin pinapahintulutan. May sabi-sabi na po pwedeng mayroong magkakaroon ng dayaan ngayong eleksyon. My friend. Dahil i-extend daw si Marvin ng 1 year. Yan dayaan na yan. Talagang traditional na yan eh. Nangyayari yan. Lalo pa kung ang mga nakaupo sa kasalukuyan ay mga mandaraya. Talagang hindi mawawala ang dayaan. Kaya nga, nakakalungkot isipin na kahit anong boto natin sa gusto nating politiko, hindi naman makaupo kasi nga dinadaya. Kaya talo pa rin tayo eh. Kawawa talaga dito ang mga mamamayan. Kaya dapat talaga mapalitan. Magkaroon ng bagong sistema para mabawasan yung magkaroon ng mga political will ang ating mga politician o ang ating mga tumatakbong politiko para magkaroon ng tunay na pagbabago, para naman umunlad at magkaroon ng tunay na kaunlaran ng ating bansa. Kawawa naman po ang mga babayang Pilipino kung patuloy na namumulitika o patuloy na napapabayaan ang kanilang mga mandato dahil sa mga investigasyon na yan. Diyan sila nakatutok eh. Ayaw na nilang isipin yung mga kung paano nila imbestigahan yung bakit ba tumaas ng kuryente itong January. Samantalang dapat bago ka magtaas ng kuryente, nalulugi. Nalulugi ba? Hindi naman. Bakit ka magtataas? Dapat imbestigahan yan. Tataas ulit ang gasolina. Tataas. Kaya nga puro pagtataas ang ating kaya puro pagtataas ang ating tatamasain. Kawawa ang mamayan at ang bayan. Wala nang pondo. Salamat sir. Sir, ano po yung pangalan ni sir? Ferdinand de los Reyes, ex-OFW at chairman ng OFW Veterans Association. Maraming salamat sir. Thank you rin. Yes sir, bilang dating OFW, di ba? So ano mensahe mo sa ating mga kabayang OFW ngayon? Salamat sa pagmamahal, kaibigan. Sa mga mahal kong kababayang mga OFW, ako'y kasama niyo rin dati, ex-OFW ako. Patuloy lang tayong lumaban sa hamon ng buhay, mga kasamahan ng OFW. Pag-isihan niyo ang inyong pagtatrabaho at
lagi lang tayong manalangin sa Diyos. Talagang itong mga abnormal na nagaganap sa ating bansa, manalangin natin na sana matapos na to para magkaroon na tayo ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Magpakatatag kayo mga kapwa ko OFW. Huwag kayong mag-alala. Isinusulong natin dito ang mga pensyon nyo. Na sana naman mabigyan pansin ng ating Secretary Hans Kakdak ng DMW na mapag-aralan yung tungkol sa pensyon ng mga retiree OFW. Dahil supposed to be, ang mga OFW, kapag nag-for good na yan, wala nang trabaho, hindi na nakakapagtrabaho yan. Dahil may edad na, pangalawa, wala nang tumatanggap, kaya dapat may pensyon na aasahan. Dahil malaki rin naman ang kontribusyon ng mga OFW sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Kaya sana naman, Secretary ng DMW, Mr. Hans Kakdak, pag-aralan yung maigi na magkaroon na ng pension plan ang mga OFW retiree. Tawagan naman sa sambayan ng Pilipinas. Panawagan ko sa mga sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sa mga tulog pa, gumising na kayo. Kasi ito ang katotohanan ng buhay. Abnormality na po nangyayari. Kaya sana maging bahagi din po kayo ng kasaysayan na minsan tayong lumabas sa ating bahay at ipahayag ang ating mga sentimento para naman kisingin ang mga natutulog nating politiko na mga puro pamumulitika, puro investigation sa tuwad-com na wala namang mapapala ang mga mamayan dito. Gumising na po kayo mga mahal kong kababayang Pilipino. At sa mga gising naman, salamat sa inyo at kayo'y nagising na at kayo'y nakikiisa sa laban na ito. Hindi ito laban ng politika, laban po ito ng ating buhay, ng mga next generation. Kaya makiisa po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Panawagan po sa kabataan na makalaban pa rin po sa gobyerno at makasali rin po sa mga NPA. Ganda. Yan. Tama yan tanong mo kaibigan, nagkapanahon. Salamat sa question. Yan tungkol sa mga kabataan. Huwag niyong sayangin ang kabataan niyo. Kayo dapat maging makabuluhan. Lagi niyong sasariwain at dadamin ang sinabi ng ating bayaning Gat Jose Rizal. Ano ang sabi niya? Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Patunayan natin. Kasi kaya niya nasabi yun dahil tayo ang new generation. Tayo ang papalit sa mga politician na yan. Kaya sana, habang bata pa tayo, maging mabuting mga anak tayo o maging mabuting kabataan tayo. Huwag tayong magpapulag sa dikta ng mga komunista. Huwag tayong sumama sa mga rallyista na wala ka namang mapapala. Yung rallyista na traditional. Actually, to clear out lang itong ginagawa namin hindi ito rally. Ito ay isang public address. Ito ay people assembly to discuss the sentiment of Filipino people. Public address po ito, hindi po ito rally. Pero natatawag nating rally dahil dun mas kilala. Pero ito po ay hindi traditional rally. Kaya kayo mga kabataan, maging makapuluang kabataan po kayo. Maging masunurin kayo sa mga magulang nyo. Huwag kayong magpapabulag sa mga komunista. Mag-aral kayong mabuti. Gamitin nyo ang talino nyo para sa inyong magandang sayang naman ang inyong kabataan kung hindi nyo magagamit sa makatotohanan at sa makabayang. Salamat. Tawagan niyo sa